Magandang araw mga kabangker. Line nga pala from Bunker on the Go. Medyo mahaba-haba ang biyaheng ito kaya stay tuned. Maaga kami dumating sa Pagadian Airport. Dala ang excitement na parang bata ulit na unang sasakay ng airplane. First leg ng trip, Pagadian to Cebu. Ang flight namin ay scheduled ng 4:55 p.m. At habang naghihintay, nagre-recap na ako ng itinerary. Kasi guys, matagal-tagal na din namin plinano ang buong trip na ito. Sabi nga nila, traveling isn't always about the destination. Minsan, nasa biyahe na ang saya. Nang makaakyat sa eroplano, hindi ko maiwasang mapangiti. Iba talaga pag lumilipad ka patungo sa lugar na puno ng alaala, pagkain at kasiyahan. Smooth ang flight, and before we knew it, hello Cebu City. Pagdating namin sa Cebu, syempre gutom na, kaya dumiretso muna kami sa Bread Talk, dito mismo sa airport. Ang sarap ng tinapay dito, perfect snack habang hinihintay ang taxi papunta sa hotel. Pagkatapos naming kumain, ay sumakay na kami ng taxi papuntang hotel para mag-check-in at magpahinga ng konti. Pero syempre, hindi pwedeng palampasin ang gabi. Hindi lang basta-bastang kainan ang pupuntahan namin. We headed straight to Sugbo Mercado, ang foodie haven ng mga taga Cebu. Pagdating sa Sugbo Mercado, wow! Ang daming food stalls. May grilled isaw, ramen, Korean barbecue, fruit teas, dessert, kahit anong cravings mo, nandito. Nag-ikot-ikot muna kami para mamili kung anong kakainin. At ang napili naming food ay kimchi fried rice with spam. At bumili na rin kami ng fruit soda. At habang nag-aantay kami, napaisip ako, bakit nga ba maraming Buholano ang bumabalik ng probinsya tuwing Mayo? Kasi tuwing Mayo, araw-araw ay may fiesta. Oo, tama kayo na narinig. Mula May 1 hanggang May 31, may fiesta bawat barangay. Lalo na sa Hagna. Halos araw-araw ay may handaan, sayawan at kasiyahan para itong fiesta marathon. Kaya para sa mga Buholano, ang Mayo ay hindi lang basta summer. Ito ang buwan ng pag-uwi, ng selebrasyon at ng pagsasama-sama ng pamilya. Magandang umaga mga kabangker, day 2 ng aming Bohol Adventure. Maaga kami nagising para mag-impake ng mga gamit. Dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng kape. Siyempre hindi pwedeng walang kape, pang-energize sa long trip. Pagkatapos naming magkape, sumakay na kami ng taxi papuntang pier. Medyo maaga kaya walang traffic, kaya sakto sa tamang oras para mag-check-in. Pagkapasok namin sa loob, hindi ko in-expect na sobrang daming tao pala dito na nakapila para mag-check-in. Naka-check-in na rin kami ng mga bagahe at naka-ready na ang mga tickets. 2 hours nga pala ang biyahe from Cebu to Bohol. At ang sasakyan namin ay Ocean Jet. Kaya tara, sakay na tayo. At habang nasa biyahe ay busy naman ako kakakompile ng mga videos at photos. Yun, after 2 hours, dumating na kami sa Tagbilaran Port. Natawa ako dito kasi dumiretso kami doon sa waiting area at nakalimutan namin yung bagahe namin. Dapat kasi doon kami nagantay sa gilid ng fast craft. Kaya ayun, binalikan ng partner ko yung bagahe. Pagkatapos ay inantay na namin yung sasakyan. Nag-rent a car nga pala kami. Nag-book na nga pala ako in advance. Bali, ito na nga pala yung gagamitin namin for the whole stay namin dito sa Bohol. From Tagbilaran, bumiyahe na kami papunta sa aming lugar. Mga 1 hour to 30 minutes hanggang 2 hours ang takbo, pero worth it dahil fiesta ngayon. Pagdating namin sa Hagna, dumiretso na kami sa hotel para ihatid ang mga gamit at magbihis. Itong hotel pala na nabook namin ay nasa harapan pala ito ng beach. Pagkatapos naming magbihis ay dumiretso na kami sa bahay ng aking uncle. Medyo konti lang pala ang tao ngayon dahil election day. As always, welcome kami palagi dito nila tita at tito. At dahil gutom na sa layo ng biyahe, kainan na. Pero higit sa lahat, masarap yung kwentuhan, nagkakamustahan, nagtatawanan at nagkakabanding ulit.
Day 3 na tayo sa ating Bohol trip. Bali na pag-usapan nga pala namin kahapon na maligo dito sa Canuba Marble Beach. Bumili nga pala kami ng fresh tulingan para ihawin. At pagkatapos ay kumain na kami ng tanghalian dahil nakakagutom po maligo sa dagat. Napakasarap po ng isda lalo na kapag fresh from bangka. Napasarap po ang kain natin dyan at sira na naman po ang ating diet. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa dagat dahil hindi na mapakali itong anak ko, excited ng maligo. Timing yung pagkaligo namin dito dahil hindi po masyadong maaga. Pagkatapos naming maligo at magbihis ay pumunta kami sa trending na campsite dito sa Mabini, Bohol. Napakaganda ng tanawin at presko ang hangin. Bagay po ito sa mga taong hilig mag-camping. 20 pesos lang po ang entrance at kung gusto nyo po mag-camping, nasa 200 pesos po ang renta. Ang Lakeside Camp sa Mabini, Bohol ay isang natatagong paraiso na dapat mong maranasan kung ikaw ay nanghahanap ng tahimik, abot kaya at nature-inspired na bakasyon. Day 4 na tayo at ang unang destination, Busay Dream Falls sa Lubok, Bohol. Sightseeing lang kami, walang swimming, walang goals, kundi ang mami sa ganda ng nature na fresh at tahimik. Parang stress mo biglang nag-pause, di ba't ang saya? Grabe yung bagsak ng tubig, tunog pa lang relax na. Perfect pang insta. Di man kami naligo, okay lang, worth it ang view. Ang kalikasan talaga sobrang true. Next stop, saglit lang pero iconic man-made forest sa Vilar. Sobrang photogenic. Punong-puno ng mahogani, linyang diretso, parang tunnel ng kagandahan, astig sa bawat anggulo. Sumunod sa listahan, Tarsier Conservation. Tahimik dapat dito. Respect sa kanilang sitwasyon. Ang tarsier maliit pero malaki ang mata. Endangered species na dapat natin pangalagaan. Diba? Napaka-cute pero mahiyain. Minsan nga ayaw pa nga mapakita sa amin. Pero okay lang, at least nakita siya. Kahit sandali, worth na worth. Pagkatapos ay bumili na kami ng pasalubong para sa kasamahan kong bulong ng bulong. At nagugutom na kami, oras na para kumain. Pero mabilisang lunch lang muna sa 7-Eleven. Simple lang pero solid ang kain. At ito na, ang highlight ng Day 4 trip, Chocolate Hills. Finally. Totoo nga pala tong mga burol na parang tsokolate. Sobrang heavenly. Sabi nga nila, over 1,000 hills yan. Kaya kahit saan ka tumingin, may magandang tanawing natutuklasan. Roaming around lang kami. Lakad dito, picture doon. Walang sawa kahit ang init ng panahon. At kung nakaabot ka sa part na ito, salamat dahil pinagpatuloy mo panunood sa video na ito. Ang hirap pala maging vlogger, pero kapit lang at konti na lang matatapos na rin ito. Day 5 na ng ating Bohol trip. From Pabukid, padagat naman tayo. Bohol Bee Farm, napili naming destino. Sabi nila maganda raw dito, organic at presko. Kaya naman hindi na namin pinalagpas. Pagkain nilang walang katumbas. Pumunta kami rito para mawala ang stress at para tikman ang masarap nilang sorbetes. Ang restaurant pala nila ay nasa baba at sa pagkain ay huwag mabahala. Pinili kong sorbetes ay malunggay. Masarap, promise, hindi ka mauumay. At pagkatapos ay namili na kami ng bibilhin. Honey spread na gawa sa organic din. Bagay pang-agahan sa tinapay. At kung gusto mo rin ng ibang flavor, meron din silang malunggay. Pagkatapos kumain ay pumunta na agad kami sa Alona Beach. At pupuntahan natin ang beachfront facing na 7-Eleven dito sa Panglao. Dito pala sa Alona ay maraming hotel na nakapalibot dito sa beach. Medyo may kamahalan nga lang talaga ang presyo. Pero maganda naman kasi pagkagising mo pa lang, beach na agad nakikita mo. Nagagandahan talaga ako dito sa pwesto ng 7-Eleven. Tingnan nyo naman kasi kung gaano kaganda. At pagkatapos ay nagbihis na kami pang swimming outfit para maligo. Timing kasi malinaw ang panahon at hindi rin maalam. Say hi!
자기는 뭔가 되게 고깃대야. 아니, What is that? It's a pan. Is it white? Yeah. Tada! Nag-enjoy lang kami sa kakaligo at hindi namin namamalayan na maggagabi na pala. At ang daming Korean national dito sa Alona Beach. At dyan nagtatapos ang ating day 5. Day 6 ang huling gala namin dito sa Bohol. At nandito nga pala kami sa South Farm. At ang friendly kong anak may nakausap ng Korean. Day tour nga pala inabil namin sa Klook. Package nga pala ang kinuha namin, South Farm at Oceanica Beach. Maganda dito sa South Farm if ikaw or ang anak mo ay mahilig sa hayop. Diyan sa fish pond na yan ay pwede kang mangisda. At libre nga pala mga pagkain para sa mga animals. At tuwang-tuwa ang anak ko magpakain ng kambing. At may free horse riding nga pala sila pero isang ikot lang. Are you happy? At pagkatapos namin sumakay sa kabayo ay nag-ikot-ikot muna kami. At pagkatapos namin dito sa South Farm ay dumiretso na kami sa Oceanica. Doon nga pala sa day pass package na kinuha namin ay free na ang usage sa swimming pool at beach. Grabe guys, napakaganda po ng lugar na ito. Pero grabe, sobrang mahal ng pagkain nila dito. Bali, ang diskarte na lang namin is bumili kami ng pagkain at iniwan namin sa sasakyan. Ang goal lang naman talaga namin dito ay maligo at i-enjoy ang view. At dyan nagtatapos ang aming Bohol trip.